Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin na lang po ninyo ako sa pangalang Jacob. At gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin ni tatay sa aswang. Nang minsan kaming nagpunta sa bahay ng kanyang kaibigang si Mang Noel. Nangyari ito dito sa isang probinsya sa Panay ng mga bandang dekada 90. Dati pong kasamahan ni tatay sa pagiging sikyo si Mang Manuel. Halos 2 taon din daw silang naging magkatrabaho. Kaya't naging malapit na rin yung loob nila sa isa't isa at naging magkaibigan. Nasa Karatig probinsya lang din namin nakatira ang pamilya ni Mang Manuel. Minsan na nga nakapunta noon si tatay sa bahay nila nang yayain niya ito sa kanyang kaarawan. May kalayuan lang sa bayan yung baryo nila Mang Manuel. Makalipas nga yung mga 5 taon rin siguro na hindi nagkita yung dalawa simula nga nang umalis si tatay sa pagiging gwardya. Isang beses raw ay natsyempohang nagkita sila sa bayan. Dumayo kasi si Mang Manuel sa aming bayan noon dahil may pupuntahan daw itong kakilala. Magkasama kami ni tatay ng mga panahong yon at dahil may sapat na oras ay nag-uusap silang dalawa. Nagkamustahan lang hanggang sa inimbitahan na nga ni Mang Manuel yung tatay ko na pumunta sa kanilang bahay. Kasal na ng panganay kong anak sa Sabado. Kung gusto ninyo, pumunta kayo sa bahay. Paanyaya pa nga noon ni Mang Manuel. Napatingin naman si tatay sa akin noon at nakitaan ko ng pagdadalawang isip yung kanyang mukha. Sige ba, susubukan namin ha. Tugon na lamang ni tatay noon. At natuwa naman si Mang Manuel dahil sa sinabi niyang yon. Aasahan ko kayo sa araw na yon ha. Wika pa nga nito at tumango lamang yung tatay ko bilang tugon. Nagtagal pa nga ng mga halos 20 minuto yung kanilang pag-uusap noon. Hanggang sa nagpaalam na rin si Mang Manuel sa amin. Noong kaming dalawa na lamang ni tatay, tinanong ko nga ito kung talagang pupunta siya sa baryo ni Mang Manuel. Nagkibit balikat lang yung aking ama noon dahil hindi pa nga siya sigurado kung pupunta nga siya roon kasama ako o hindi. Hanggang sa dumating na nga noon yung araw ng Sabado. Dahil wala naman kaming gagawin ng araw na yon, nagpasya na lamang si tatay na pumunta sa baryo nila Mang Manuel. Kahit ilang oras nga yung biyahe namin papunta doon, ay hindi na lamang namin inisip pa. Dahil mas naisip namin noon na inaasahan kami ng kanyang kaibigan na dadalo sa kasal ng kanyang anak. Pagkagising nga namin ay kaagad na kaming nagbihis. Kinausap na rin ni tatay si nanay noon tungkol doon at pumayag naman nga yung aking ina. Siguraduhin lamang ninyo na makakauwi kayo bago gumabi. Alam nyo namang delikado sa daan. Wika pa nga ng nanay ko noon. Tumango lang yung aking ama noon at nang matapos na nga kami sa pag-aayos ng aming sarili, agaran din kaming nagpaalam kay nanay na aalis na. Kaagad kaming bumiyahe papunta ng bayan. Sumakay rin kami kaagad ng bus noon patungo sa probinsya nila Mang Manuel. Dahil medyo maaga pa ay wala pang gaanong pasahero, kaya natagalan nga kami sa paghihintay. Nang dumami na rin yung mga tao ay nagsimula na rin naman kaming bumiyahe. Pinagsabihan pa ako ni tatay noon na matulog na muna dahil matagal nga yung aming magiging biyahe na ginawa ko naman. At nung makarating na nga kami sa baryo nila Mang Manuel, agad naming tinungo yung bahay nila. At marami na nga yung kanilang bisita. Nakita naman kami ng kaibigan ni tatay. Kaya agaran itong lumapit sa amin noon at inanyayahan kaming pumasok ng kanilang bahay. Kumain na rin muna kami noon lalo na nga at nakaramdam na rin kami ng gutom. Habang kumakain, ay nagpapalinga-linga ako sa paligid. Maganda nga yung baryo nila Mang Manuel. Dahil tahimik at halos magkakakilala yung mga tao. Matapos naming kumain noon, ay inanyayahan na nga ng kanyang kaibigan si tatay na uminom. Tumanggi naman noong una yung aking ama. Pero dahil sa pamimilit ni Mang Manuel sa kanya ay wala na rin siyang nagawa kung hindi yung uminom na rin. Hindi na lamang ako magpapasobra ng inom pare ah. Alam mo na, uuwi pa kami ng anak ko eh. Sambit pa nga ni tatay noon at tinanguan naman ng kanyang kaibigan. Tulad nga ng sabi ni tatay ay hindi siya nagpasobra ng inom. 3 baso lamang ng alak yung kanyang ininom noon at saka nga siya tumigil. Nagpasya na rin kaming magpaalam kay Mang Manuel noon dahil uuwi na nga rin kami. At dahil naging abala na nga rin ito sa pag-aasikaso ng kanilang bisita, ay medyo natagalan pa bago nga siya nakausap ni tatay. Nakaramdam naman ako ng pagkabahala noon dahil hapon na rin po yun
at siguradong gagabihin kami ng uwi. Kung sakaling hindi kami makaalis kaagad sa baryo nila Mang Manuel. Mga bandang 5:00 na nga ng hapon ay nakausap na nga ng aking ama si Mang Manuel. Nagpaalam na nga kaming uuwi na at nagpasalamat naman ito dahil sa aming pagdalo. Nagpasalamat rin po kami ni tatay noon at agaran na ring umalis. Binilisan lang namin ni tatay yung aming paglalakad noon papunta sa paradahan ng tricycle na naghahatid sa bayan. Nanlumo kaming pareho noon dahil wala man lang ni isang tricycle na nakaparada doon. Maghintay na muna tayo at baka may darating din mamaya, sabi pa nga ng aking ama. Naghintay nga kami noon at matapos yung halos kalahating oras ay may tricycle na nga ring dumating. Kinausap namin itong ihatid kami sa bayan noon at sa kabutihang palad ay pumayag naman po ito. Inihatid na nga po kami nito at habang nasa biyahe ay tahimik lang kami ni tatay. Kinakabahan naman ako noon sa hindi ko malamang dahilan. Madilim na nga yung paligid noong makarating kami sa bayan. Dumiretso kami ni tatay noon sa paradahan ng bus upang alamin kung may masasakyan pa ba kami pauwi sa aming probinsya. Mabuti na lamang at meron pang isang bus ron, kaya't sumakay na nga rin kami agad. Ayon pa sa driver noon ay maghihintay pa kami ng ibang pasahero dahil panghuling biyahe na raw yon. Kakaunti pa lang din naman kasi yung tao ron, kaya wala rin kaming nagawa. Habang naghihintay nga noon at nakaupo sa loob ng bus, ay napatingin na lang ako sa bintana. Nasa tabi ko nga noon yung tatay ko at habang nasa ganung sitwasyon nga, ay hindi ko inaasahan yung aking makikita. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako ng mga sandaling yon nang makita ang isang malaking ibon na biglang lumapag sa lupa. Kinusot ko pa nga po noon yung aking mata at nang tignan ko ulit yung bahagi kung saan ko nga nakita yung malaking ibon, nakita ko na yung babaeng hubot-hubad. Kakaiba po yung kilos nito at dahil wala ngang gaanong tao sa bahaging yon at madilim na rin, napagtanto ko na kanina lang ay ibon yung naroroon tapos bigla na lang naging babaeng walang saplot. Agaran ko agad na naisip noon na parang nagpalit ito ng kanyang anyo. Mabilis rin yung naging kilos ng babae noon at agaran din naman po itong nawala. Nagulat pa ako nang kalabitin ako ni tatay noon. Ganon na rin yung pagtataka nito dahil parang bigla raw akong natakot. Anong nangyayari sa'yo? At bakit ka namumutla? Para kang nakakita ng aswang ah. Wika pa nga ni tatay noon. Nanlaki yung aking mga mata nang marinig ko yung katagang aswang. Inilabutan din ako dahilan para manindig yung aking mga balahibo sa katawan. Lalo na nga sa may bandang batok. Hindi ko alam pero naisip ko noon na baka aswang nga yung nakita ko. Muli akong tinanong na aking ama noon kung ano bang nangyayari at pabulong ko namang sinabi sa kanya kung ano ba yung aking nakita. May malaking ibon po kasing lumapit doon, tay. At nang tignan ko ulit, naging isang babaeng hubot-hubad. Kwento ko pa nga po kay tatay noon. Tinignan naman ng aking ama yung bahaging aking itinuro. Pero wala na nga yung babae ron. Inilinga pa namin yung aming tingin pero wala nang tao sa bahaging yon. Sakto namang pagkatingin ko sa may pintuan ng bus noon, merong pumasok na babae. Maging si tatay napatingin din sa naturang babae. At nakaramdam ako ng kakaibang kaba nang madako sa direksyon namin yung tingin ng babaeng yon. May kung anong kutob din ako noon na siya nga yung babaeng nakita ko kanina. Kaya ganoon na lang din yung pagbilis ng tibok ng puso ko noon. Mabilis naman itong naghanap ng kanyang mauupuan. Tay, may kutob akong siya yung babaeng nakita ko. Sambit ko pa noon sa aking ama. Inilibot naman ito yung kanyang tingin sa kabuuan ng bus. At may napansin siyang buntis na nakaupo malapit sa babaeng kakaakyat lamang. Kung tama yung kutob mong aswang yung babaeng yan, anak, mukhang delikado yung buntis na pasahero ng bus. Wika naman ng tatay ko noon. Pareho kaming nabahala pero nanatili lang kaming kalmado. Nagsimula na rin noon yung biyahe, kaya't itinoon na lang din namin yung aming atensyon sa daan. Hindi talaga ako natulog noon at nakiramdam lamang ako sa mga tao sa bus. Nang tumagal na nga yung biyahe ay naging okay naman yung lahat. Hindi na rin namin noon alam kung ano ba yung ginagawa ng babaeng pinaghinalaan naming aswang. Dahil natakot din si tatay na baka kung matyagan nga namin ito
ay mahalata niya at gawan pa kami ng masama. Patuloy yung maayos naming pagbiyahe noon hanggang sa napasigaw nga yung babaeng buntis. Bigla-bigla lang po yon. At dahil sa komosyon na naganap, inihinto na muna ng driver yung minamaneho nitong bus. Nagkagulo naman yung mga tao noon at walang tigil na nagtanong kung ano bang nangyayari sa babaeng buntis. Nang lapitan siya ng mga kasabay namin sa bus noon, ganoon na lang yung kanilang pagkataranta nang makita nilang dinudugo nga yung babaeng buntis. Namimilipit rin po ito sa sakit ng kanyang tiyan, kaya't natataranta na nga rin yung mga pasahero. Napatingin naman kami ni tatay sa babaeng pinaghihinalaan naming aswang at nakaramdam kami ng takot nang makita itong nakatingin sa babaeng buntis habang naglalaway. Nanlilisik rin yung kanyang mga mata na animoy nananabik na sugurin yung babaeng buntis. Nang mapansin itong nakatingin kami sa kanya, matalim po kami nitong tinitigan na parang galit na galit ito sa amin ng tatay ko. Patuloy pa rin yung kanyang paglalaway, kaya't hindi na nga nakatiis noon yung tatay ko at tumayo nga ito upang sana ilapitan yung babaeng yon. Pero hindi pa man nakakahakbang si tatay ay mabilis lang ang tumayo yung babaeng aswang. Walang ano-ano ay napatingin sa kanya yung mga pasahero nang bigla nga itong napaangil. Maging yung driver na noon ay abala sa pag-aasikaso ng buntis ay napatingin din sa naturang babae. Magkakasunod na napaangil yung babaeng ito, kaya't napatras na nga yung mga pasaherong aming kasama. Nahimatay naman noon yung babaeng buntis kaya't mas nataranta nga noon yung mga tao. Napailing na lamang noon yung aking ama at walang pagdadalawang isip na sinigawan yung babaeng aswang. Dahil halos lahat ng mga pasahero ay babae, naglakas loob na lamang noon yung aking ama na itabo yung aswang na yon. Mabuti na nga lang at merong dalang lanseta yung driver noon. Binigay nga niya ito kay tatay at ginamit naman yun ng aking ama habang sinusubukan itong palisin yung babaeng aswang na nasa loob. Hindi tumigil yung aking ama noon kahit pa na sinisindak siya ng babaeng aswang na yon. At naging malala pa nga yung sitwasyon noon dahil lalong nanilisik yung mga mata ng babae. At talagang halos grabe na yung paglalaway nito na parang ibang tao na po ito. Nagawa siyang sugatan ni tatay noon dahil parang lalapit ito kay tatay kaya't ginamit nga ni tatay yung lanseta sa kanya. Nang masugatan siya ni tatay sa kanyang braso, lalo pa po itong umangil at sa pag-angil nito ay nagpalinga-linga ito sa paligid hanggang napatingin na lang po ito bigla sa bintana ng bus at walang ano-ano. Mabilis po itong tumakbo papalapit sa isang bintana at walang pagdadalawang isip na tumalon mula roon. Pagkatalon po nito at paglapag niya sa lupa, napakabilis po ng kanyang pagtakbo pasuot doon sa mga damuhan sa gilid ng daan. Grabe po yung gulat namin noon. Kahit yung ibang mga pasahero ay natataranta, pero pilit namin silang pinakalma. Alam na po namin noon na aswang nga yung babaeng yon. Kaya sinabi na nga namin noon na muli nang patakbuhin yung bus at baka bumalik pa nga yun. Mga ilang sandali naman po habang patuloy na kaming nasa biyahe ay bumuti naman yung pakiramdam ng babaeng buntis. Meron po kasing isang pasahero noon na parang may konti ring alam sa panggagamot. Ayon pa dito ay walang dudang aswang raw yung babaeng tumalon sa bintana. Pero hanggang makarating naman po kami noon sa aming pupuntahan ay wala na ring nangyari pang kung ano. Meron ding mag-asawang pasahero noon na nagboluntaryong sasamahan na lamang sa pag-uwi yung buntis dahil madadaanan rin daw nila yung bahay nito. Hindi po namin makakalimutan ng tatay ko yung karanasang ito. Mabuti na nga lang at hindi na rin naulit yung mga ganitong pangyayari. At dito ko na nga rin tatapusin yung kwento at maraming salamat.